Ang banggo ng kamatayan kalabog. Iyon ang unang tunog na gumising sa diwa ni Kael. Isang paulit-ulit, mabigat at basang tunog. Kalabog. Kasabay nito ang isang kakaibang amoy. Matamis pero may kahalong lansa ng dugo at pamilyar na samyo ng mga halamang gamot na tanging sa kusina lang ni Lola Elara niya na amoy. Pagmulat niya ng mata, ang maruming kisame ng kanyang silid ang sumalubong sa kanya. Dito sa baryo Pulang Lupa, ganito nagsisimula ang bawat umaga. Sa mga tunog at amoy na matagal nang kinalimutan ng kanyang ilong na sanay sa usok at alikabok ng Maynila. 3 linggo na siya rito. 3 linggo mula nang ihatid niya sa huling hantungan ang kanyang mga magulang. 3 linggo ng pagkatuwalala, ng paghahanap ng dahilan para bumangon. Ang tanging kumot na bumabalot sa kanya ngayon ay ang obligasyong alagaan ang kanyang lola. O baka naman, sa totoo lang, ito ay para may mag-alaga rin sa kanya. Kalabog. Muli niyang narinig. Bumangon siya. Kinusot ang mga mata. At sinundan ang tunog palabas ng kwarto. Naabutan niya si Lola Elara sa kanilang munting kusina. Nakatayo sa harap ng isang makapal at lumang sangkalan. Nakatalikod ito sa kanya. Ang mga balikat nito ay gumagalaw sa bawat ritmo ng pagbaba ng kutsilyo. Ang kanyang lola ay isang babaeng tila nililok mula sa katahimikan. Maliit ang pangangatawan. Laging nakapusod ang manipis at puti ng buhok at bihirang magsalita. Ngunit sa mga kilos nito, mayroong isang bigat, isang puwersang hindi mo aakalain. Tawag ni Kyle. Garalgal pa ang boses. Huminto ang pagkalabog. Dahan-dahang lumingon si Lola Elara. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nasa malayong lugar. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, may kakaibang kislap sa mga ito. Gising ka na pala, apo, sabi nito sa malumanay na tinig. Itinuro nito ang sangkalan. Isang malaking tipak ng karning baboy, mapula at sariwa, ang nakalatag doon. Sa paligid nito ay may mga dahon ng laurel, paminta, at ilang uri ng halaman na ngayon lang nakita ni Kyle. Ang amoy ay lalong tumindi, isang kombinasyon ng bango at lansa. Nakakapangilabot. Ang aga nyo naman po maghandala. May espesyal na order ba tayo ngayon? Tanong ni Kyle, sinusubukang pagaanin ang kakaibang pakiramdam sa silid. Tumango ang matanda at isang maliit, halos hindi kamatos hindi mahahalata nang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang malaking order, Kael, mula sa asyenda. Naramdaman ni Kael ang paglamig ng kanyang batok. Asyenda. Isa lang ang ibig sabihin yun sa baryo Pulang Lupa, ang Hacienda de la Sombra, ang lupain ng pamilyang De Villa. Sila po ulit. Sila ulit, pag-uulit ng kanyang lola. At ipinagpatuloy ang pagtadtad sa karne. Kalabog, kalabog, kalabog. Habang ginagawa ito, nagsimula itong maghumindig ng isang lumang kundiman, isang himig na pamilyar kay Kael, isang oyay na kinakanta nito noong bata pa siya. Ngunit ngayon, sa saliw ng tunog ng kutsilyo sa laman, ang oyay ay parang isang panaghoy. Seryoso ka, pre? Doon na naman tayo. Reklamo ni Rico habang isinasalansan ang mga supot ng karne sa likod ng kanyang tricycle. Si Rico ang kababata at nag-iisang kaibigan ni Kael sa baryo. Siya ang mas nakakaintindi sa mga agos ng buhay dito. Utos ni Lola
Sagot ni Kael habang tinutulungan ito. Alam mo naman yun. Hindi pwedeng hindi sundin. Pero sa Hacienda de la Sombra, Kael, alam mo naman ang mga kwento. Baka yung karneng dala natin, pang-alay lang nila yan sa kung sinong demonyo. Bulong ni Rico. Palinga-linga na parang may nakikinig. Napailing na lang si Kael. Alin? Yung mga kwentong aswang sila? Luma na yan, Rico. 2025 na. Naniniwala ka pa rin sa mga ganyan. Sumakay si Rico sa driver's seat at pinaandar ang makina. Hindi ito basta kwento, pre. Matatanda na mismo ang nagsasabi. Bakit sa tingin mo walang ibang taga-baryo ang naglalakas loob na pumasok dyan? Tayo lang, dahil sa lola mo. May punto si Rico. Si Lola Elara lang ang tanging pinagkakatiwalaan ng mga De Villa na mag-supply ng kanilang karne. Isang pribilehiyong nakakapagtaka. Habang binabaybay nila ang maalikabok na daan palabas ng baryo, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga simpleng bahay kubo ay napalitan ng isang tila walang katapusang pader ng mga tubo. Matataas at siksikan ang mga tanim na tubo, lumilikha ng isang natural na bakod na nagtatago sa kung anumang nasa loob. Ang daan ay kumipot at ang sikat ng araw ay tila nahaharangan ng mga dahon, nag-iiwan ng mga gumagalaw na anino sa lupa. Nakakakilabot dito, di ba? Sabi ni Rico. Itinaas ang boses para labanan ang ingay ng motor. Para kang nilalamon ng buo. Hindi sumagot si Kael. Inamin niya sa sarili na may kakaibang bigat sa hangin. Ang amoy ng matamis na tubo ay may kahalong amoy ng nabubulok na lupa. Maya-maya pa, natanaw na nila ito. Ang dambuhalang tarangkahan ng Hacienda de la Sombra. Gawa sa itim na bakal, puno ng mga disenyong tila tinik, at may malaking titik V. Sa gitna, tila bibig ng isang halimaw na naghihintay bumukas. At bumukas nga ito, dahan-dahan, na may kasamang nakakabinging langit-ngit kahit walang sinumang nagbubukas nito. Okay, yan na ang hindi normal. Kinakabahang sabi ni Rico. Pinagpatuloy nila ang pag-andar sa mahabang daanan na nalilinyahan ng mga luma at malalaking puno ng akasya. Sa dulo nito, tumambad ang mansyon. Malaki, luma, at gawa sa bato at kahoy na tila ilang siglo na ang tanda. Mayroon itong 2 palapag, malalaking bintanang kapism, at isang malawak na beranda. Maganda sana ito kung hindi lang sa aurang dala nito. Isang aura ng kalungkutan at pagkabulok. Huminto sila sa tapat ng malaking pinto. Bago pa man sila makababa, bumukas ito. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, matangkad, payat, at may bigoteng manipis ang lumabas. Nakasuot ito ng puting polo na may bakas ng dumi sa kwelyo. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang paraan ng pagtingin niya sa kanila ay tila sila ay mga peste. Siya si Senyor Mateo de Villa, ang kapatid ng pinuno ng pamilya. Ang karne. Sabi nito, hindi isang tanong kundi isang utos. Ang boses nito ay malamig at walang buhay. Nagmamadaling ibinaba ni Kael at Rico ang mga supot. Habang ginagawa ito, hindi sinasadyang napatingin si Kael sa isang bintana sa 2 palapag. At doon, nakita niya siya, isang dalaga. Maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok, at may mukhang tila iginuhit ng isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Nakatingin ito sa labas, sa mga tubuhan, na parang doon nakakulong ang kanyang kaluluwa.
Siya si Isabela de Villa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita ni Kael ang isang bagay na bumiyak sa kanyang puso. Isang tahimik na pagmamakaawa, isang hiling na hindi masabi ng mga labi. Anong tinitingin-tingin mo? Naputo lang sandali nang magsalita si Senyor Mateo. Napayuko si Kael. Wala po, senyor. Inabot ni Senyor Mateo ang bayad, isang lukot na papel de bangko na tila diring-diri pa niyang hinawakan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang supot ng karne at itinapon sa isang katulong na bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Umalis na kayo, utos niya at tumalikod na, pabalik sa loob ng mansyon. Habang atras ang tricycle, hindi mapigilan ni Kael na muling tumingin sa bintana. Wala na si Isabela, ngunit ang imahe ng kanyang malungkot na muka ay nakaukit na sa kanyang isipan. Kita mo yun, pre? Parang hindi mga tao kumilos, sabi ni Rico habang papalayo sila. Hindi pa rin nagsasalita si Kael. Ang kanyang atensyon ay nasa mansyon pa rin. Habang papalayo sila, unti-unting lumiliit ang imahe nito. Ngunit bago ito tuluyang maglaho sa likod ng mga puno, isang bagay sa ikalawang palapag ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa balkonahe, kung saan kanina lang ay wala namang tao, may isang anino. Isang dambuhalang anino. Mas maitim pa sa gabi, tila humihigop ng liwanag. Ang hugis nito ay parang isang napakalaking aso. Nakatayo sa dalawang paa, ngunit hindi ito isang aso. Masyadong malaki, masyadong mali, at sa gitna ng kadilimang iyon, dalawang tuldok ng nagbabagang liwanag ang nakatitig ng diretso sa kanila. Dalawang mata, pula. Nag-aapoy sa gitna ng dilim. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Napahawak siya ng mahigpit sa balikat ni Rico. Rico, bilisan mo! Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aninong iyon, sa mga matang pula na tila sinusunog ang kanyang kaluluwa, hanggang sa lamunin na sila ng tuluyan ng mga puno ng tubo at ng daanang papalayo sa Hacienda de la Sombra, mga lihim sa loob ng bote isang dagundong. Iyon ang humila kay Kael mula sa bangungot. Isang malalim, garalgal na dagundong na tila nang gagaling sa lalamunan ng isang hayop na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng madilim na tubuhan. Ang mga tubo ay parang mga rehas ng kulungan at sa pagitan ng mga ito, may gumagalaw isang anino. At mula sa aninong iyon, dalawang pulang mata ang nakatitig sa kanya. Nangangako ng kamatayan. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang hininga, basang-basa ng pawis. Ang dibdib niya ay malakas na kumakabog. Tumingin siya sa paligid ng kanyang madilim na silid. Kalahating inaasahan na makikita ang mga matang iyon sa isang sulok. Ngunit wala. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang hilik mula sa kabilang kwarto ang kanyang naririnig. Ang hilik ni Lola Elara, pero ang imahe ng mga matang iyon, hindi iyon basta panaginip. Alam niya, nakita niya. Hindi na siya nakatulog pa. Hinintay niya lang na mamuti ang langit bago siya maingat na bumangon. Pagdating niya sa kusina, naroon na naman ang kanyang lola. Nakaupo sa isang maliit na bangkito, may hawak na pandikdik at may dinudurog sa loob ng isang lusong na gawa sa bato. Ang amoy. Nandoon na naman. Ang pamilyar na samyo ng mga halamang gamot
Maminto'y napamatdama ng mamamot, ngunit ngayon ay mas matapang, mas mapait. Tila amoy ng lupa at ugat na sariwang binunot mula sa kailaliman. Simula ni Kael, pinipilit na maging kalmado ang boses. Yung mga Devila po, ano po ba talaga sila? Hindi tumigil sa pagdikdik si Lola Elara. Ni gumat ni hindi ito lumingon. Mayayamang asendero apo, matagal nang nagmamay-ari ng mga lupain dito. Hindi po yon ang ibig kong sabihin, giit ni Kael. Ang mga kwento, totoo po ba? Sa wakas, huminto ito. Inilapag nito ang pandikdik at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay seroso at may bakas ng pagod na ngayon lang napansin ni Kael. May mga bagay sa mundong ito, Kael, na mas mabuting hayaan na lang na nakatago. Sabi nito sa mahinang tinig. Huwag ka nang magtanong, huwag mo na silang isipin. Gawin mo lang ang trabaho mo at pagkatapos, umuwi ka. Pero may nakita po ako. Halos pabulong na sabi ni Kael. Isang malaking anino, may mga mahatang pula. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Lola Elara. At sa isang iglap, nakita ni Kael ang takot sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Pinalitan ng isang blankong ekspresyon. Nananaginip ka lang, sabi nito. Kinuha nito ang isang maliit na itim na supot na nakasabit sa isang pako sa dingding. Mula sa loob, may kinuha itong kwintas na gawa sa taling itim, na may nakasabit na isang maliit, makinis na bato. Isuot mo ito. Ano po ito? Isang anting-anting proteksyon. Sagot ng matanda. At inilagay ang kwintas sa kanyang kamay. Huwag na huwag mong huhubarin. Naiintindihan mo. Lalo na kapag pumupunta ka sa asyenda. At tandaan mo, Kael, lumayo ka sa kanila. Lalo na sa dalaga. Ang babala ng kanyang lola, sa halip na pakalmahin siya, ay lalo lang nagpaalab sa apoy ng kanyang kuryosidad. Bakit? Anong meron kay Isabela? Baka naman malaking aso lang talaga, pre. Sabi ni Rico nang magkita sila sa tindahan ni Aling Nena. Sinubukan ni Rico na magbiro pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang bakas ng takot mula kagabi. O baka naman guni-guni lang natin. Alam mo na, madilim, nakakatakot yung lugar. Hindi, Rico. Iba yon. Naramdaman ko. Sagot ni Kael. Ikinwento niya ang pag-uusap nila ng kanyang lola at ang ibinigay nitong anting-anting. Napakamot ng ulo si Rico. Nako, pag si Lola Elara na ang nagbigay niyan, iba na yan. Makinig ka na lang sa lola mo, Kael. Delikado yang mga Devilla. Bayaan mo na. Pero hindi kaya ni Kael na bayaan na lang ang imahe ni Isabela. Ang kanyang mga matang puno ng pagmamakaawa ay bumabagabag sa kanya. May mali sa asyenda at kailangan niyang malaman kung ano. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kael habang nagpapanggap na natutulog, hinintay niyang marinig ang malalim na hilik ng kanyang lola. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. May isang bagay siyang kailangang hanapin. Ang baul. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy na laging nakasara at nakatago sa ilalim ng papag ni Lola Elara. Bata pa lang siya ay pinagbabawalan na siyang buksan ito. Maingat niyang hinila ang baul. Walang kandado. Tanging isang luma at kalawangin na aldaba. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob, naroon ang mga gamit mula sa nakaraan. Mga lumang bestida,
isang rosaryo na putol na at isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kahon. Puno ito ng mga litratong kupas na. Sa isang litrato, nakita niya ang isang batang-batang Lola Elara. Maganda ito at ang nangngiti nito ay abot hanggang sa mga mata. Katabi nito ay isang binatang makisig, matangkad at seryoso ang mukha. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking puno ng akasya. At sa likuran nila, matatanaw ang isang pamilyar na istruktura. Ang mansyon ng Hacienda de la Sombra, pero hindi iyon ang kumuha ng kanyang atensyon noon. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na botelyang babasagin. Maitim ang kulay nito at selyado ng pulang wax. Sa loob, sa gitna ng isang uri ng langis, may nakalutang na isang bagay. Isang maliit na buhol ng itim na buhok. Naramdaman ni Kael ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin nito? Bakit may ganitong itinatago ang kanyang lola? Isasara na sana niya ang baul nang isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang bulong nang gagaling sa kwarto ng kanyang lola. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Itinaas ang kanyang tainga. Nagsasalita ito habang natutulog. Mga salitang hindi niya maintindihan. Tila isang lumang dialekto. Ngunit sa gitna ng mga bulong, isang pangalan ang kanyang narinig. Isang pangalan na binigkas nito ng may halong pait at pananabik. Ay isang pangalan na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Alejandro, sigaw sa hating gabi, hindi maganda ang pakiramdam ko rito, pre. Ang boses ni Rico ay halos hindi marinig sa lakas ng ugong ng kanyang tricycle. Gabi na naman, at heto na naman sila. Binabagtas ang daanang tila lalamunan ng isang dambuhala. Napapalibutan ng mga pader ng tubo. Ang tanging liwanag nila ay ang bilog na ilaw mula sa sasakyan, na tila anumang oras ay pwedeng mamatay at iwan sila sa ganap na kadiliman. Malapit na tayo, sagot ni Kael, pero kahit siya ay nakakaramdam ng kakaibang bigat sa hangin. Ang amoy ng matamis na tubo ay mas matapang sa gabi. Ngunit ngayon ay may kasama itong amoy ng mamasa-masang lupa at pagkabulok. Ilang araw na ang lumipas mula nang huli silang maghatid sa mga araw na iyon. Sa araw na iyon, hindi maalis sa isip ni Kael ang mukha ni Isabela at ang pangalang binulong ng kanyang lola. Alejandro. Sinubukan niyang magtanong ulit, pero tanging pader ng katahimikan ang isinasagot sa kanya ni Lola Elara. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. May isa pang supot ng karne silang dala. Mas maliit, pero mas mabigat. At ang laman nito, ayon sa lola niya, ay para lang daw sa espesyal na okasyon. Habang papalapit sila sa tarangkahan, biglang pinunit ng isang matinis na sigaw ang katahimikan. Hindi ito sigaw ng hayop. Sigaw ng isang babae. Isang sigaw na puno ng sakit at pagdurusa. Napapreno ng biglaan si Rico. Muntik nang tumilapon si Kael mula sa likod. Narinig mo yon? Nanginginig na tanong ni Rico. Tumango si Kael. Nanlalaki ang mga mata. Ang sigaw nang gagaling sa direksyon ng asyenda. At kilala niya ang boses na iyon. Kahit minsan pa lang niya itong narinig na nagsalita sa panaginip, sigurado siya si Isabela. Kailangan nating umalis dito, Kael. Ngayon na, sabi ni Rico. Akmang pipihitin ang manibela pabalik. Sandali, pigil ni Kael. Hindi natin pwedeng iwan to. Paano kung kailangan niya ng tulong?
Tulong? Baliw ka na ba? Halos pasigaw na sabi ni Rico. Baka yan na yung ritual na sinasabi nila. Baka kinakatay na nila siya. Gusto mo bang isunod tayo? Pero hindi nakikinig si Kael. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng sigaw na iyon sa kanyang isipan. Ang mukha ni Isabela, ang mga matang nagmamakaawa. Hindi ko kayang talikuran to, Rico. Matigas na sabi ni Kael. Iwan mo na lang ako dito. Itago mo ang tricycle at hintayin mo ako. Babalik ako. Kael, huwag. Pero huli na. Bago pa man makakilos si Rico, tumalon na si Kael mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa madilim na tarangkahan. Madali niyang naakyat ang bakal na bakod. Ang kalawang nito ay kumakapit sa kanyang mga kamay. Pagbagsak niya sa kabilang panig, ramdam niya ang malambot at basang damo. Ang buong paligid ay nababalot sa dilim. Tanging ang mga anino ng mga puno ang gumagalaw sa ihip ng hangin. Dahan-dahan siyang gumapang, ginagamit ang mga halaman bilang kublihan. Ang mansyon ay nakatayo sa di kalayuan, isang natutulog na higante. Ngunit hindi ito natutulog. May isang bintana sa ikalawang palapag na may mahinang, nagkikislapang liwanag. Liwanag ng kandila. Doon siya pumunta. Maingat ang bawat hakbang niya. Iniiwasan ang mga tuyong dahon na maaaring lumikha ng ingay. Habang papalapit, nagsimula siyang makarinig ng isang tunog. Isang mahinang pag-awit o pagrorosaryo. Paulit-ulit, malalim, at sa isang lengguwahe na hindi pamilyar. Nakarating siya sa ilalim ng bintana. Sumampa siya sa isang malaking paso para masilip ang loob. Ang kanyang puso ay tila babasagin ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Inangat niya ang kanyang ulo. At ang nakita niya ni Dagdum ay nagpatigil sa pagtibok nito. Sa gitna ng silid, nakatali sa isang antigong silya na gawa sa nara, ay si Isabela. Ang kanyang puting bestida ay may bahid ng dumi, at ang kanyang buhok ay gusot. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang bibig ay may busal na tela. Sa harap niya, nakatayo si Senyor Mateo. May hawak itong isang maliit na punyal at sa tabi niya sa isang maliit na mesa ay isang mangkok na tila may lamang dugo. Si Senyor Mateo ay nagsimulang magsalita sa kakaibang lengguwahe. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng bagsik. Pagkatapos, isinawsaw niya ang kanyang daliri sa dugo at nagsimulang gumuhit ng mga simbolo sa balat ni Isabela. Sa kanyang noo, sa kanyang mga braso, sa kanyang dibdib. Sa bawat haplos ng daliri ni Mateo, nanginginig si Isabela sa sakit. Hindi ito paggamot. Hindi ito pag-aalaga. Ito ay isang uri ng torture, isang demonyong ritual. Naramdaman ni Kael ang pag-akyat ng galit at pagkasuklam sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iligtas si Isabela. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang kunan ng litrato ang eksena. Ito ang ebidensya. Nakatutok siya sa kanyang ginagawa sa pagnanais na makakuha ng malinaw na kuha sa kabila ng dilim at ng maruming salamin ng bintana. Hindi niya napansin ang pagbabago sa hangin. Hindi niya naramdaman ang paglamig ng paligid. Hindi niya narinig ang halos walang tunog na mga yabag sa likuran niya. Hanggang sa naramdaman niya ito. Isang hiningang malamig na dumampi sa kanyang batok.
nanigas si Kael. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang telepono. Ayaw niyang lumingon, pero alam niyang wala na siyang pagpipilian. Pumikit siya at dahan-dahang ipinihit ang kanyang ulo. Pagmulat niya, isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang mga pulang matang nakita niya noon. Ang mga matang-matang ito ay maitim, malalim, at puno ng awtoridad na tila kayang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nakatayo sa likuran niya, sa gitna ng kadiliman, ay isang matandang lalaki. Matangkad, nakasuot ng puting barong at may buhok na halos puti na lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso, nililok ng panahon at kapangyarihan. Si Don Alejandro de Villa. At habang nakatitig ito sa kanya, nagsalita ito. Ang boses nito ay hindi pa sigaw, ngunit umalingaw-ngaw sa buong hardin. Isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Kael. Ano ang ginagawa mo sa aking pamamahay, binata? Pangako ng kaligtasan. Ang katahimikan sa hardin ay mas mabigat pa kaysa sa dilim na bumabalot dito. Walang gumagalaw. Si Kael, nakatayo pa rin sa ibabaw ng paso, ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mga salita ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi tulad ng isang tanong, kundi tulad ng isang hatol. Babigyan niyo po ako ng pagkakataon magpaliwanag. Nauutal na sabi ni Kael, dahan-dahang bumababa mula sa paso. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. May narinig po akong sigaw. Akala ko po. Akala mo ay ano? Putol ni Don Alejandro. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tumatagos sa buto. Lumapit ito at sa bawat hakbang, tila lalong dumidilim ang paligid. Ang naririnig mo ay isang bagay na hindi mo dapat marinig. Ang nakikita mo ay isang bagay na hindi mo dapat makita. Ang pamamahay na ito ay may sariling mga lihim, binata. Pero si Isabela, sinasaktan po siya. Lakas loob na sabi ni Kael, kahit ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Don Alejandro. Kalungkutan o pagsisisi. Ang aking apo ay may malubhang karamdaman, sagot nito. Ang tingin ay nakatuon sa bintana kung saan nagpapatuloy ang ritual. Ang ginagawa ng aking kapatid ay isang desperadong paraan para siya ay gamutin. Isang tradisyon ng aming pamilya. Hindi po yon panggagamot, giit ni Kael. Nakita ko po, ritual po yon, paganong ritual. Hindi nagalit si Don Alejandro. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marami kang hindi naiintindihan, bata. At mas makabubuti para sa iyo kung mananatili itong ganito. Naglakad ito palapit kay Kael hanggang sa halos isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Naamoy ni Kael ang isang kakaibang samyo mula sa matanda. Amoy ng lumang libro, tabako at isang bagay na hindi niya matukoy. Isang bagay na parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Umuwi ka na, sabi ni Don Alejandro. Kalimutan mo ang lahat ng nakita at narinig mo ngayong gabi. Huwag ka nang babalik dito maliban na lang kung may utos mula sa iyong lola para na rin sa iyong kaligtasan. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Tumalikod si Don Alejandro at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon na parabang sigurado itong susunod si Kael at sumunod nga siya. Pero hindi dahil sa takot,
Habang naglalakad siya papalayo, ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang mas matinding damdamin, determinasyon. Hindi siya naniniwala. Ang karamdaman ni Isabela, ang panggagamot, lahat kasinungalingan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Nakita niya ang pagmamakaawa at hindi niya ito kayang kalimutan. Sabi ko sa iyo muntik ka na pre. Halos pabulong na sigaw ni Rico nang makabalik si Kael sa tricycle. Nanginginig pa rin ito sa takot. Ikinuwento ni Kael ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Don Alejandro, ang mga palusot nito. Kael, makinig ka na sa matanda. Delikado to, sabi ni Rico. Kung sakit man yan o sumpa, wala na tayong pakialam doon. Buhay natin ang nakataya. Pero umiling si Kael. Hindi, Rio. May gagawin ako. Kailangan ko siyang tulungan. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghahanda na si Lola Elara ng panibagong order. Nang tanungin ni Kael kung para saan, sinabi lang nitong, bayad sa abala kagabi. Alam na nito ang nangyari. Marahil ay sinabi ni Don Alejandro. Nakita ni Kael ang pagkakataon. Habang nag-aayos ng mga gamit, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang lapis. Nanginginig ang mga kamay niyang nagsulat. Isabela, kung nababasa mo ito, tutulungan kita. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-iwan ka ng senyas kung ligtas kang kausapin. Kael, itinupi niya ang papel pumusog-kabip sa pinakamaliit na sukat na kaya niya. Pagdating nila sa asyenda, saktong pagbukas ng tarangkahan, isa sa mga katulong ang sumalubong sa kanila. Kinuha nito ang mga supot at iniabot ang bayad. Walang Senyor Mateo, walang Don Alejandro. Sandali, sabi ni Kael sa katulong. Sinusubukang maging normal ang boses. Pakisabi na lang kay Senyor Mateo, may naiwan siyang sukli kahapon. Habang nagkukunwaring may kinukuha sa kanyang bulsa. Mabilis niyang inilaglag ang nakatuping papel sa tabi ng isa sa mga paso malapit sa pinto. Isang lugar na madaling makita pero hindi halata. Buong araw, hindi mapakali si Kael. Nagawa niya ang unang hakbang pero paano kung hindi ito makita ni Isabela? O mas masahol, paano kung iba ang makakita nito? Sinubukan niyang mag-research sa kanyang telepono. Pamilya de Villa, Hacienda de la Sombra, mga kwento sa Isabela. Halos walang lumalabas. Tanging mga lumang artikulo tungkol sa kanilang negosyo sa tubo. Tila sinadya silang maging anino, malayo sa mata ng publiko. Gabi na nang mapansin niya ang pagbabago sa kanyang lola. Mas tahimik ito kaysa dati. Habang naghahapunan, tinititigan lang siya nito. Ang mga mata ay may kakaibang lungkot. May mga pinto na kapag binuksan mo, hindi mo na maisasara pa, apo, bigla nitong sinabi. Alam ko po, La, sagot ni Kael. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Ang landas na tinatahak mo, mapanganib, dagdag ng matanda. Sana'y mag-ingat ka. Pagkatapos ng hapunan, pumasok na si Kael sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay lalo lang siyang nalilito. Ang kanyang lola, ang mga De Villa. Lahat sila ay may tinatago. At si Isabela ay nasa gitna ng lahat ng ito. Napabuntong hininga siya at binuksan ang bintana ng kanyang kwarto para magpahangin. Ang hangin ng gabi ay malamig, dala ang amoy ng mga bulaklak at lupa. Tumingin siya sa labas, sa kadiliman. At doon, sa ibabaw ng kanyang pasamano, may isang bagay na nakaputing. Kinuha niya ito,
Isang bulaklak. Isang bulaklak ng sampagita na nagsisimula ng malanta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang senyas. Ang senyas na hinihintay niya. Mga aninong sumasayaw sa tubuhan ang sampagwita. Hawak-hawak ito ni Kael. Ang nanlalantang talulot nito ay tila isang marupok na pangako sa gitna ng kadiliman. Ito na ang senyas. Isang paanyaya. Isang bulong mula sa bilangguang bato ng Hacienda de la Sombra. Kinabukasan, nagpadala siya ng isa pang mensahe sa parehong paraan. Nakasulat sa isang maliit na dahon sa dulo ng tubuhan. Sa tapat ng lumang puno ng balete. Hihintayin kita pagsapit ng hating gabi. Buong araw, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagtilaok ng manok, bawat kaluskos ng dahon, ay nagpapakaba sa kanya. Dumating ang gabi, at kasama nito ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Saan ka pupunta? Ang boses ni Lola Elara ay pumutol sa katahimikan ng kanilang bahay. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto ni Kael. Ang mukha nito ay bahagyang natatanglawan ng ilaw mula sa buwan. Magpapahangin lang po, La. Pagsisinungaling ni Kael. Itinatago ang kaba sa kanyang boses. Naglakad palapit ang matanda. Hinawakan nito ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Apo amay mga anino sa gabi na nag-aabang. Tumango si Kael at walang imik na lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila may humihila sa kanya pabalik. Ang babala ng kanyang lola ay parang isang malamig na kamay na nakahawak sa kanyang balikat. Ang daan patungo sa tubuhan ay madilim at maputik. Tanging ang liwanag ng buwan ang kanyang gabay. Pagdating niya sa dulo ng tubuhan, sa tapat ng isang dambuhalang puno ng balete na tila mga galamay ng isang halimaw ang mga ugat, huminto siya. Ito ang lugar. Nagantay siya. Lumipas ang mga minuto. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang huni ng mga kuliglig. Nagsimula siyang pagdudahan ang kanyang sarili. Baka mali ang kanyang ginawa. Baka inilagay niya lang sa panganib si Isabela at doon nagsimula ang mga kakatuwang bagay. Una, ang hangin, huminto ito, bigla. Ang mga dahon ng tubo na kanina lang ay sumasayaw ay biglang nanigas. Ang katahimikan ay naging mas malalim, mas nakakabingi. Pagkatapos, ang mga anino. Napansin ni Kael na ang mga anino mula sa mga puno ng tubo ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Nag-iiba ng hugis, humahaba, lumiliit. Para silang mga itim na nilalang na sumasayaw sa isang sayaw na siya lang ang nakakakita. Kasabay nito, ang mga bulong, mahihina, garalgal, tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Tinatawag ang kanyang pangalan. Kael, umalis ka. Naramdaman niya ang pagtayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Inilabas niya ang kanyang telepono para gamitin ang flashlight, ngunit bago pa man niya ito mabuksan, namatay ito. Full battery pa ito kanina lang. Sino yan? Nanginginig niyang tanong sa kadiliman. Walang sumagot. Tanging ang paggalaw ng mga anino at ang mga bulong. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. At sa gitna ng kanyang takot, isang anino ang humiwalay sa hanay ng mga tubo. Isang anino na may anyong tao. Isabela? Ang anino ay lumapit at sa sinag ng buwan, nakita niya ang mukha nito.
Si Isabela nga. Ang kanyang muka ay ay mas maputla kaysa dati at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kanyang braso may mga sariwang pasa. Tila marka ng mga daliring humawak sa kanya ng mahigpit. Kael, bulong nito. Ang boses ay marupok. Hindi ka dapat na parito. Kailangan kitang tulungan, sabi ni Kael. Lumalapit. Ano ang ginagawa nila sa'yo? Ang ritual na yon. Umiling si Isabela at may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Para rin sa akin yon. Para sa ating lahat. Ibinigay nito sa kanya ang isang maliit, makapal na kwaderno na balot sa katad. Ito, basahin mo, pero pagkatapos, umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Para sa iyong kaligtasan, sasama ka sa akin. Giit ni Kael. Itatakas kita dito. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Malamig ito, kasing lamig ng yelo. Nang magtama ang kanilang mga balat, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang katawan. At sa isang iglap, nag-iba ang mga mata ni Isabela. Ang malungkot niyang mga mata ay biglang nagliyab. Isang kulay pula. Isang pamilyar na kulay pula. Bago pa man makapag-react si Kael, isang malakas na dagundong ang umaling-aungaw mula sa kaloob-looban ng tubuhan. Isang dagundong na puno ng galit. Isang dagundong na nagpayanig sa lupa. Paparating na siya. Sigaw ni Isabela. Tinutulak si Kael palayo. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng purong takot. Umalis ka na! Bilis! Mula sa pagitan ng mga tubo, dalawang pulang mata ang sumulpot, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa naunan niyang nakita. Ang mga ito ay papalapit, sinisira ang anumang madaanan. Kasabay nito, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa kabilang direksyon. Isang anino ng isang lalaki. Isabela! Sigaw ni Senyor Mateo. Hinablot niya ang braso ng dalaga at kinaladkad ito palayo, pabalik sa asyenda. Huwag! Sigaw ni Kael. Susubukan sanang sumunod, ngunit ang dagundong ay papalapit na. Ang dalawang pulang mata ay ilang metro na lang ang layo. Walang nagawa si Kael kundi ang mapaatras, madapa, at gumapang palayo sa takot. Iniwan siyang mag-isa sa kadiliman. Ang tanging kasama niya ay ang dagundong na tila gustong bawiin ang kanyang kaluluwa at ang kwadernong mahigpit niyang hawak-hawak. Ang aklat ng sumpa takbo kundi iyon lang ang nasa isip ni Kael. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa malambot na putik. Ang kanyang mga braso ay nasusugatan ng matatalim na dahon ng tubo, ngunit hindi siya humihinto. Sa likuran niya, ang dagundong ay unti-unting humihina. Tila isang halimaw na nagpasya na huwag na siyang habulin. Ngunit ang alaala ng mga pulang mata ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang gunita. Hindi siya huminto hanggang sa makalabas siya ng tubuhan, hanggang sa marating niya ang pamilyar na daan ng lupa pabalik sa baryo. Doon lang siya sumandal sa isang puno. Habol ang hininga. Ang dibdib ay tila sasabog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi lang sa pagod, kundi sa takot na ngayon pa lang niya nararamdaman ng buo. Hawak pa rin niya ang kwaderno. Mahigpit. Ito na lang ang tanging katibayan na ang nangyari ay totoo at hindi isang masamang panaginip. Pagdating niya sa bahay, patay na ang lahat ng ilaw. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid.
siniguradong hindi makalikha ng anumang ingay. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pinto, at doon sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Binuksan niya ang aklat. Ang mga pahina ay lumana at amoy lupa. Ang sulat kamay ay pino at pambabae. Ito ang tala-arawan ni Isabela. Sa kung sino man ang makakabasa nito, ako si Isabela Maria de Villa, at ito ang kwento ng aking pamilya, ang kwento ng aming sumpa. Nagsimulang magbasa si Kael. Bawat salita, bawat pangungusap, ay tila isang pako na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ang tala-arawan ay nagsasalaysay ng isang kwentong hindi niya kailanman inakala. Ang mga De Villa, ayon sa tala-arawan, ay hindi mga demonyo. Sila ay mga tagapagbantay. Noong unang panahon, isang malakas na nilalang ng kadiliman ang naghasik ng lagim sa mga lupain ng Isabela. Isang demonyo na kumakain ng buhay at nag-iiwan ng pagkabaog sa lupa. Isang matapang na ninuno ng mga De Villa ang nakipagkasundo sa isang diwata ng lupa para talunin ang demonyo. Ang kapalit, ang pamilya De Villa ay bibigyan ng lakas na kayang tumalo sa kadiliman. Sila ay magiging agaras, isang uri ng aswang na kayang maganyong dambuhalang asong itim, isang mandirigma ng gabi. Ngunit ang kapangyarihang ito ay isang sumpa. Kailangan itong isalin sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng isang ritual. Isang paraan upang kontrolin ang mabangis na instingto na kasama nito. Kung hindi, lalamunin ng halimaw sa kanilang kalooban ang kanilang pagkatao. Sila ang mga tagapagbantay. At ang kanilang binabantayan ay ang mismong lupaing kanilang kinatatayuan. Ang lugar kung saan ikinulong ng kanilang ninuno ang sinaunang demonyo. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Kael. Ang mga ritual, ang mga simbolo ng dugo. Hindi iyon para saktan si Isabela. Iyon ay para ihanda siya. Para tulungan siyang tanggapin at kontrolin ang sumpa. Siya ang susunod sa linya. Siya ang magiging susunod na tagapagbantay. At si Senyor Mateo, ang kanyang kalupitan ay hindi galit. Ito ay desperasyon. Isang marahas na pagsubok para palakasin ang kalooban ni Isabela. Para hindi siya malamon ng kapangyarihan. Si Don Alejandro naman, ang patriarka, ang kasalukuyang agaras, ay sinusubukang gabayan ang lahat sa gitna ng papalapit na panganib. Napahawak si Kael sa kanyang ulo. Mali siya. Maling-mali siya ng akala. Ang pamilyang inakala niyang mga halimaw ay mga bayani pala na nabubuhay sa isang trahedya. At siya, sa kanyang kamangmangan, sa kanyang pagiging pakialamero, ay ginulo ang kanilang pinakaiingatang sikreto. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. May mga kwento tungkol sa mga nakaraang De Villa, kung paano nila hinarap ang sumpa. May mga namatay dahil hindi kinaya. May mga naging halimaw, isang mahabang kasaysayan ng sakripisyo. Pagkatapos, isang bahagi ang kumuha ng kanyang pansin. Isang entry na isinulat kamakailan lang. Nitong mga nakaraang linggo, ang kapangyarihan sa loob ko ay mas nagiging mailap, mas malakas, mas uhaw. Hindi ito normal. Ang sabi ni Lolo Alejandro, ang balanse ay nagugulo. Tila may isang puwersa mula sa labas na nagpapakain sa aking kadiliman. Na ginagawa itong mas mahirap kontrolin. Nanlamig si Kael. Isang puwersa mula sa labas. Bigla niyang naalala ang mga espesyal na order ng karne mula kay Lola Elara.
ang mga kakaibang halamang gamot na inihahalo nito, ang mga bulong sa gabi. Pumunta siya sa huling pahina ng Tala-arawan. May isang pangungusap doon. Halatang isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay kumalat pa dahil sa pagpatak ng luha. Ang sumpa ay lumalakas ng hindi pangkaraniwan. Para bang may isang bagay mula sa labas na nagpapalusog dito. Nagpapalusog. Nagpapakain. Binitawan ni Kael ang Tala-arawan na para siyang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na mas nakakatakot pa kaysa sa mga anino sa tubuhan. Ang karne. Ang karne na siya mismo ang naghahatid. Ang tunay na halimaw. Ang mga salita mula sa Tala-arawan ni Nina Isabela ay umalingaw sa isipan ni Kael na parang isang basag na kampana. Nagpapalusog dito, nagpapakain. Ang mga piraso ng palaisipan, mga pirasong matagal nang nasa harap niya ngunit hindi niya pinapansin, ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na imahe. Ang kakaibang amoy ng mga halamang gamot sa kusina. Ang mga espesyal na order ng karne na para lang sa mga Devilla. Ang babala ng kanyang lola na lumayo sa kanila na sa unay inakala niyang pag-aalala. Ngunit ngayon ay parang isang paraan para hindi mabisto ang kanyang ginagawa. Ang pangalang Alejandro na binulong nito sa pagtulog. Hindi maaari. Tumayo si Kael. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kailangan niyang makausap ang kanyang lola. Kailangan niyang marinig mula rito na mali siya. Na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Nilabas niya ang kanyang silid. Ang bahay ay tahimik. Ang buwan ay nasa pinakatuktok na ng langit. Naglakad siya patungo sa kusina at doon nakita niya ito. Si Lola Elara. Nakaupo sa harap ng mesa, nakatalikod sa kanya. Sa liwanag ng isang sulong kandila, may ginagawa ito. Dinudurog na naman ang mga pamilyar na ugat at dahon sa kanyang lusong na bato. Ang tunog ng pagdikdik ay ang tanging ingay sa buong bahay. Tawag ni Kael. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Hindi lumingon ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Hindi ka dapat lumabas ng iyong silid, apo. Kailangan ko pong malaman ang totoo, sabi ni Kael. Lumalapit. Inilapag niya ang Tala-arawan ni Isabela sa mesa. Ang pamilya Devilla, hindi sila masama, di ba? Sila ang tagapagbantay. Huminto sa pagdikdik si Lola Elara. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang mukha nito ay nasa anino. Ngunit nakikita ni Kael ang kislap sa mga mata nito mula sa apoy ng kandila. Sino ang nagsabi sa iyo ng kalokohang iyan? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Nakasulat lahat dito, sabi ni Kael. Itinuturo ang Tala-arawan. May sumpa sila at sinusubukan lang nilang kontrolin ito. Pero may nagpapalakas dito mula sa labas. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Tinitigan lang siya ng kanyang lola. Ang ekspresyon nito ay hindi mabasa. Binuklat ni Kael ang Tala-arawan sa huling pahina at nagsimulang basahin ito ng malakas. Nanginginig ang boses. Ang sumpa ay lumalakas ng hindi pangkaraniwan. Para bang may isang bagay mula sa labas na nagpapalusog dito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon,
Isang bagay ang nagbago sa mukha ni Lola Elara. Ang maskara ng isang simpleng matanda, ng isang mapagmahal na lola, ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga labi, na laging nakangiti ng malumanay, ay dahan-dahang umangat sa isang gilid. Bumubuo ng isang ngising. Nakakakilabot. Isang ngisi na puno ng pait, ng galit, at ng isang matagal ng kinikimkim na tagumpay. Matagal na panahon, bulong nito. Ang boses ay hindi na malumanay, kundi garalgal at puno ng kamandag. Matagal na panahon kong hinintay ang gabing ito. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin si Lola Elara sa mga halamang gamot na kanyang dinudurog. Ang mga ito, hindi ito gamot, apo. Ito ay lason. Isang espesyal na lason na hindi pumapatay ng katawan, kundi nagpapakain sa kadiliman. Ginigising nito ang halimaw. Pinapalakas nito ang sumpa hanggang sa hindi na ito kayang kontrolin. Napaurong si Kael. Napasandal sa dingding. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Bakit? Bakit niyo to ginagawa? Tumawa si Lola Elara. Isang tawang walang saya. Isang tawang tuyo at nakakapangilabot. Dahil sa kanya, dahil kay Alejandro, ang lalaking nangako sa akin ng lahat. Pero iniwan ako para sa sumpang iyan, para sa pamilya niya. Pinili niya ang kanyang tungkulin kaysa sa akin. Ang imahe ng lumang litrato sa baul ay biglang lumitaw sa isipan ni Kael. Ang batang Lola Elara at ang binatang si Alejandro. Ang pag-ibig na naging puot. Ang karning inihahatid mo, pagpapatuloy ng matanda. Itinuturo ang daliri nito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bawat piraso niyan ay may basbas ng aking galit. Bawat hibla niyan ay may dalang sumpa. At sa bawat paghatid mo, tinutulungan mo akong sirain sila mula sa loob. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Kael. Siya ang naging kasangkapan. Ang kanyang pag-aalala kay Isabela, ang kanyang pagnanais na maging bayani. Lahat iyon ay bahagi ng isang masalimuot na plano, isang plano ng paghihiganti. Ang halimaw ay hindi ang mga Devilla, hindi ang anino sa tubuhan. Ang tunay na halimaw ay nasa harap niya. Nakatira sa iisang bahay, natutulog sa kabilang kwarto. Ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang kanyang lola. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata si Lola Elara. Ang kanyang ngisi ay lalong lumawak. Oo, apo, sabi nito. At ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Kael. Pinapakain ko ang halimaw at ikaw ang naghahatid ng pagkain. Dugo sa kamay ng lola. Ang mga huling salita ni Lola Elara ay nakabitin sa hangin ng kusina na parang isang hatol ng kamatayan. Ikaw ang naghahatid ng pagkain. Hindi, bulong ni Kael, umiiling, umaasang isa lang itong masamang panaginip. Hindi po kayo ganyan la. Mahal niyo ako. Ang ngisi sa mukha ng matanda ay biglang naglaho. Napalitan ng isang pait na tila ilang dekada ng kinikimkim. Ang pagmamahal? Ano ang alam mo sa pagmamahal, bata? Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat anino na nililikha ng kandila sa kanyang mukha ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na niya kilala. Ang alam ko lang ay ang sakit ng pagtataksil. Pagpapatuloy nito, ang boses ay nanginginig sa galit. Ibinigay ko ang lahat kay Alejandro, ang aking kabataan, ang aking puso,
At ano ang ginawa niya? Itinago niya sa akin ang tunay niyang pagkatao, ang sumpa ng kanyang pamilya. At nang dumating ang panahon na kailangan niyang mamali, pinili niya ang sumpang iyon kaysa sa akin. Iniwan niya ako. Isang imahe mula sa nakaraan ang biglang sumilay sa isipan ni Kyle. Isang alaala na tila hindi sa kanya, kundi sa hangin mismo. Isang batang Elara, umiiyak sa ilalim ng puno ng balete, habang ang isang binatang si Alejandro ay nakatalikod, papalayo. Pero bakit ngayon la? Bakit si Isabela? Wala siyang kasalanan dito. Pagmamakaawa ni Kyle. Wala. Tumawa ng mapakla ang matanda. Dugo siya ng mga Devilla. Dala niya ang sumpa. Siya ang simbolo ng lahat ng ipinagkait sa akin. Sisirain ko ang pamilyang iyon, Kyle. Sisirain ko sila gamit ang sarili nilang sumpa. At si Isabela, siya ang magiging sandata ko. Isang halimaw na walang kontrol na uubos sa kanyang sariling lahi. Ang kalamigan ng kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ito ay purong paghihiganti, isang galit na niluto sa loob ng 50 taon. Kailangan kong sabihin sa kanila, sabi ni Kyle, sinusubukang hanapin ang lakas sa kanyang nanginginig na mga tuhod. Kailangan ko silang bigyan ng babala. Akmang tatakbo siya patungo sa pinto, ngunit paghawak niya sa doorknob, isang puwersa ang pumigil sa kanya. Hindi niya ito mabuksan. Tila bampo, ang kahoy ay naging solidong bakal. Sinubukan niya ang bintana, ngunit ganoon din. May isang hindi nakikitang harang. Isang mahika. Saan ka pupunta, Apo? Tanong ni Lola Elara sa isang nakakakilabot na kalmadong boses. Akala mo ba ganoon lang kadali? Matagal ko itong plinano. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Ang mga anino sa kusina ay tila sumunod sa kanyang kilos, gumalaw, sumayaw. Doon napagtanto ni Kyle ang isa pang katotohanan. Ang kanyang lola ay hindi lang isang babaeng puno ng galit. Mayroon itong kapangyarihan. Isang mangkukulam. Bulong ni Kyle. Naaalala ang mga kwento ng mga matatanda sa baryo tungkol sa mga manggagaway. Isang nangngiti ang muling sumilay sa labi ng matanda. Ang aking lahi ay kasing tanda ng lahi ni Alejandro. Ang pagkakaiba lang, kami ang gumagamit ng kapangyarihan. Hindi kami alipin nito. Hinila siya nito sa braso. Ang hawak nito ay nakakapasong lamig. At kinaladkad siya patungo sa maliit nitong silid. Itinulak nito ang lumang aparador at sa likod nito, isang pader na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. Hinila nito ang isang nakatagong tali at ang pader ay umangat, nagpapakita ng isang lihim na silid. Ang amoy mula sa loob ay halos nagpasuka kay Kyle. Amoy ng pinatuyong dugo, bulok na halaman at kamatayan. Sa loob, may isang maliit na altar. Puno ito ng mga kakaibang bagay. Mga bungo ng hayop, mga botelyang may lamang maitim na likido, mga tuyong sanga, at sa gitna ng lahat, isang manika. Isang manika na gawa sa retasong tela, na may buhok na itim at mahaba. Buhok ni Isabela. Nakikita mo ba, Kyle? Sabi ni Lola Elara. Ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Bawat piraso ng karne na iyong inihatid ay nagpapahina sa kanyang depensa. Bawat dasal ko sa gabing ito ay nagpapakain sa kanyang takot. At ikaw ang nagbukas ng kanilang tarangkahan para sa akin. Ang iyong pag-aalala, ang iyong pakikialam. Iyon ang naging susi. Napasalampak sa sahig si Kyle.
Ang bigat ng kanyang kasalanan ay parang isang bundok na dumagan sa kanya. Siya ang dahilan. Ang kanyang pagiging bayani ang magiging sanhi ng kapahamakan ng lahat. Dugo. Ang dugo ni Isabela, ang dugo ng mga De Villa, ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Tumingin sa labas ng bintana si Lola Elara. Ang buwan ay halos bilog na at mayroon itong kakaibang kulay, isang mapusyaw na pula. Ang gabi ng pulang buwan ay malapit na. Apo, bulong nito, ang boses ay puno ng pananabik. Ang gabing sisingilin ko ang utang ni Alejandro. Ang gabing magbabayad sila. Humarap itong muli kay Kael at ang mukha nito ay puno ng isang nakakakilabot na awa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Manonood ka lang. Manonood ka sa palabas na ikaw mismo ang tumulong na itanghal. Ang gabi ng pulang buwan. Nakatayo si Kael sa gitna ng sala, isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang mga pinto at bintana ay selyado ng isang mahikang hindi niya kayang basagin. Sa labas, ang langit ay nagliliyab sa isang makamundong kulay. Ang buwan na ngayon ay ganap ng bilog ay tila isang mata ng demonyo na nakatitig sa baryo Pulang Lupa. Binabalot ang lahat sa isang mapulang liwanag. Ang gabi ng pulang buwan. Mula sa kanyang silid, naririnig niya ang mga bulong ni Lola Elara. Mga salitang paulit-ulit, mabibigat at puno ng kapangyarihan. Siya ay nasa gitna na ng kanyang huling ritual. Pinapakawalan ang lahat ng kanyang galit na inipon sa loob ng maraming taon. Desperado si Kael. Sinubukan niyang basagin ang salamin ng bintana gamit ang isang upuan. Ngunit tumalbog lang ito na parang isang batong tumama sa pader na bakal. Sinigawan niya ang pangalan ni Rico. Umaasang maririnig siya nito. Ngunit ang kanyang boses ay tila kinakain ng mahika ng bahay. Hindi makalabas. Wala na siyang magagawa. Wala na. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamao ay dumudugo sa kakasuntok sa pinto. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Siya ang may kasalanan. Kung naniwala lang sana siya kay Rico. Kung nakinig lang sana siya sa babala ni Don Alejandro. Kung hindi lang sana siya nagpadala sa kanyang kahangalan. Habang nakaluhod, napahawak siya sa kanyang dibdib, sa kanyang leeg. At doon, naramdaman niya ito. Ang anting-anting, ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lola Elara. Proteksyon, sabi nito noon. Biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang napakapanganib na ideya. Bakit siya binigyan nito ng proteksyon kung ang plano pala nito ay gamitin siya? Mali. Hindi ito proteksyon laban sa mga De Villa. Naalala niya kung paano siya nakakalabas-masok sa asyenda nang walang nakakapansin. Kung paano hindi siya apektado ng kakaibang aura ng lugar. Ang anting-anting na ito, hindi ito para protektahan siya mula sa mahika ng mga De Villa. Ito ay para hindi siya matukoy ng mahika ng mga De Villa. Ito ang nagbigay sa kanya ng kalayaang makapasok, maghatid ng lason, at guluhin ang kanilang mga depensa. Ito ang nagtago sa kanya mula sa kanilang mga mata. Ito ang susi. Ang susi na nagbukas ng pinto para sa sumpa ng kanyang lola. At kung ito ang susi, marahil ito rin ang kayang sumira sa kandado ng bahay na ito. Nanginginig ang mga kamay. Hinawakan ni Kael ang maliit na itim na bato. Matigas ito at malamig. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at sinimulang hilahin ang tali.
mahigpit, matibay. "Huwag mong gawin yan!" Isang sigaw ang narinig niya mula sa silid ng kanyang lola. Naramdaman nito ang kanyang ginagawa. Ang mahika sa bahay ay biglang lumakas. Tila isang kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan, sinusubukang pigilan siya, ngunit hindi nagpatinag si Kyle. Itinuloy niya ang paghila, ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa diin. Ang galit, pagsisisi at desperasyon ay nagsama-sama sa isang huling pagsabog ng lakas. "Kailangan kong itamat." Sa isang malakas na paghila, ang tali ay naputol. Ang itim na bato ay nahulog sa sahig na may kasamang malakas na tunog ng pagkabiyak. Isang itim na usok ang lumabas mula sa basag na bato at naglaho sa hangin. Kasabay nito, ang mahika na bumabalot sa bahay ay biglang nawala. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit at pagkatapos, isang dagundong. Pero hindi ito ang dagundong na narinig niya sa tubuhan. Ito ay mas malakas, mas masakit, mas hindi makatao. Isang dagundong ng purong pagdurusa ng gagaling sa direksyon ng Hacienda de la Sombra. Ang ritual nagsimula na. At nabigo na. Walang pag-aalinlangan. Itinulak ni Kyle ang pinto. Bumukas ito. Tumakbo siya palabas ng bahay, patungo sa gabi na nababalot ng pulang liwanag. Nang makarating siya sa bakuran, huminto siya. Nakatayo doon si Lola Elara sa labas ng pintuan. Ang kanyang buhok ay nililipad ng isang hangin na tila nang gagaling lang sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kulay ube na liwanag ng mahika. Hindi niya sinubukang pigilan si Kyle. Hindi niya kailangan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangngiti ng isang taong alam na nanalo na. "Huli na ang lahat, apo," bulong nito. Ang boses ay dinadala ng hangin patungo sa kanya. Isang huling hatol. Tapos na ang laro. Pagkatapos ay tumalikod si Kyle at tumakbo. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang pinakamasamang demonyo ay ang demonyong siya mismo ang tumulong na pakawalan. Sayaw ng mga demonyo. Ang hangin na sumasalubong kay Kyle habang tumatakbo siya ay hindi na normal. Mabigat ito. Siksik sa isang enerhiyang nakakapanghina, isang pinaghahalam ni halong iyuing galong amoy ng dugo, oson at purong takot. Ang bawat paghakbang ng wiapnabang niya sa daan ng lupa patungo sa asyenda ay parang paglusong sa isang dagat ng bangungot. Ang pulang buwan sa itaas ay tila isang sugat sa kalangitan, nagpapadugo ng liwanag sa buong lupain. Mula sa malayo, naririnig na niya ang mga tunog ng pagkawasak, ang kalabog ng nababasag na kahoy, ang tilian ng nayayanig na bakal, at ang mga sigaw na puno ng galit at sakit. Pagdating niya sa tarangkahan ng Hacienda de la Sombra, nakita niya itong nakabukas ng wasak. Ang isang bahagi ay nakahandusay sa lupa na parang isang higanting nabuwal. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya. Ang hardin na dati maayos at tahimik ay isa ng larawan ng kaguluhan. Ang mga paso ay wasak, ang mga halaman ay nagkalat, at may mga malalalim na kalmot sa lupa na tila gawa ng isang dambuhalang hayop, at sa gitna ng lahat, ang mansyon. Ang malaking pinto nito ay nagkandurog-durog. Ang mga bintana ay basag. At mula sa loob,
nanggagaling ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Kael. Isang halakhak. Hindi ito ang halakhak ni Lola Elara. Ito ay mas matinis, mas baliw. Isang halakhak na walang anumang bakas ng pagiging tao. Dahan-dahan, nanginginig ang buong katawan, sumilip si Kael sa butas na pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa eksenang tumambad sa kanya. Ang grandiosong sala ng mga Devilla ay isang battlefield. Ang mga antigong kasangkapan ay nagkalat, wasak-wasak. Sa sahig, nakahandusay ang ilang katulong, duguan at walang malay. Sa isang sulok nakasandal si Senyor Mateo. Hawak ang kanyang braso na halatang nabali. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo. At sa gitna ng lahat, naroon si Isabela. Ngunit hindi na ito ang Isabela na kanyang kilala. Ang kanyang katawan ay nasa isang kalagayan ng hindi patapos na transformasyon. Ang kanyang balat ay mas maputla, na may mga itim na ugat na gumagapang na parang mga ahas. Ang kanyang mga kuko ay mahahabam at matutulis na parang mga punyal. Ang kanyang mga mata ay ganap ng pula, walang anumang bakas ng puti. Nagliliyab sa purong kabaliwan. At mula sa kanyang likod, may dalawang tila pakpak na gawa sa itim na anino ang bahagyang nakabuka. Ang ritual ay hindi lang nabigo. Si Moadeo. Ito ay nabaliktad. Ang sumpa ay hindi na kontrol. Ito ay sumabog. Ang lason ni Lola Elara ay ginawa siyang isang purong halimaw. Sa harap ni Isabela, nakatayo ang isang nilalang na kasing laki ng isang kabayo. Itim na itim ang balahibo na tila humihigop ng liwanag. Ang mga mata nito ay nagbabaga rin, ngunit hindi sa kabaliwan, kundi sa determinasyon at pagdurusa. Ang agaras, si Don Alejandro. Hindi niya sinusubukang saktan si Isabela. Ang bawat galaw niya ay depensiba, sinasalag ang mga mabibilis at nakamamatay na atake ng dalaga. Sumisigaw siya, ngunit ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi salita, kundi isang malalim at malungkot na atungal. Isang atungal ng isang amang sinusubukang abutin ang kanyang nawawalang anak. Lola Elara, siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Sigaw ni Kael, umaasang maririnig siya sa gitna ng kaguluhan. Nilason niya ang karne, ngunit walang sino man ang nakarinig sa kanya. Ang kanilang mga mundo ay nakasentro lamang sa sayaw ng kamatayan sa gitna ng sala. Sa di kalayuan, sa gilid ng nasirang hardin, sa ilalim ng puno ng akasya, nakita siya ni Kael. Nakatayo si Lola Elara, hindi gumagalaw, isang anino sa gitna ng pulang gabi. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang pinapanood ang resulta ng kanyang obra maestra. Ang kanyang kapangyarihan ay parang isang alon na lalong nagpapatindi sa apoy ng kabaliwan ni Isabela. Muling sumugod si Isabela. Ang kanyang bilis ay hindi makatao. Umikot siya at sinipa kuwasay pa ang agaras. Sa tagiliran, nagpatalsik dito patungo sa isang pader. Gumuho ang bahagi ng pader sa lakas ng impact. Bumangon ang agaras. Umuungol sa sakit. At sa pagkakataong iyon, ang atensyon na asbasam kuwas sa Isabela ay napunta sa ibang direksyon. Napunta sa kanya. Ang baliw at pulang mga mata ni Isabela ay nagtama sa mga mata ni Kael. Sa isang iglap, ang halakhak nito ay huminto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pamilyar na ekspresyon, pagkalito at sakit. Kikael, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang basag at garalgal. Ngunit ang sandali ng kaliwanagan ay mabilis na nawala.
Ang kabaliwan ay muling bumalik, mas malakas pa kaysa dati. Itinaas nito ang kanyang ulo at sumigaw. Isang sigaw na pinaghahalong galit ng isang halimaw at bighati ng isang dalaga. At pagkatapos, tumakbo ito. Papunta sa kanya. Ang mga matutulis na kuko ay nakaamba, handang laslasin ang laman. Ang bilis nito ay parang isang kidlat. Walang oras si Kael para gumalaw. Walang oras para sumigaw. Ito na ang kanyang katapusan. Ang kabayaran para sa kanyang mga kasalanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naghihintay sa sakit na hindi na dumating. Ang huling halik at ang sumpa, isang malakas na kalabog ang yumanig sa lupa sa harap ni Kael. Pagmulat niya ng mata, isang pader ng itim na balahibo ang bumungad sa kanya. Ang dambuhalang agaras. Nakatayo ito sa pagitan niya at ni Isabela, hinarang ang nakamamatay na atake. May malalalim itong sugat sa balikat kung saan tumama ang mga kuko at itim na dugo ang dumadaloy mula rito. Umurong si Isabela. Umuungol na parang isang hayop na nasaktan. Ang agaras ay dahan-dahang lumingon, hindi kay Isabela, kundi sa anino sa ilalim ng puno ng akasya. At nagsalita ito. Ngunit ang boses na lumabas ay hindi na atungal ng isang hayop. Ito ay ang malalim at makapangyarihang boses ni Don Alejandro. Puno ng isang bigat na tila pasan ang buong mundo. Elara. Tawag nito. Ang pangalan ay isang bulong na dinadala ng hangin. Itigil mo na to. Mula sa kadiliman, lumakad pasulong si Lola Elara. Ang kanyang mukha ay nasinagan na ngayon ng pulang liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa kulay ube. Itigil. Tumawa ito ng mapakla. Ngayon pa ba? Ako titigil, Alejandro. Ngayong malapit ko nang makuha ang hustisyang 50 taon mong ipinagkait sa akin. Hindi ito hustisya, Elara. Ito ay pagpapakamatay. Sagot ni Don Alejandro. Ang boses ay puno ng pighati. Sinisira mo ang lahat. Ikaw ang sumira sa lahat. Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay biglang pumiyok, basag sa sakit na matagal nang nakatago. Iniwan mo ako. Pinili mo ang sumpang yan. Pinili mo ang pamilyang yan kaysa sa akin, kaysa sa anak natin. Natigilan si Kael. Anak? Hindi totoo yan at alam mo yan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Alejandro. Hindi kita iniwan. Sinubukan kitang protektahan. Protektahan? Humalakhak si Elara. Saan ka noong nag-iisa akong ipinagbubuntis ang anak natin? Saan ka noong namatay siya sa aking sinapupunan bago pa man niya makita ang liwanag? Sabihin mo sa akin, Alejandro, nasaan ka? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Maging si Isabela, sa gitna ng kanyang kabaliwan, ay tila natigilan. Ang anyo ng agaras ay dahan-dahang nagbago. Ang itim na balahibo ay umurong, ang dambuhalang pangangatawan ay lumiit, hanggang sa ang anyo ni Don Alejandro, ang matandang lalaki, ang muling lumitaw. Siya ay duguan, sugatan, at tila mas matanda ng 100 taon. Tumingin siya ng diretso kay Elara. At sa kanyang mga mata, nakita ni Kael ang isang pag-ibig na hindi kailanman namatay, kundi naging isang walang hanggang pagsisisi. Ang sumpa. Nagsimulang magsalita si Don Alejandro. Ang boses ay garalgal. Ang sumpa ng aking pamilya. Hindi lang ito kapangyarihan. Ito ay lason. Lason na kumakapit sa aming dugo.
Nalaman kong buntis ka. At nalaman ko rin ang katotohanan mula sa aking ama. Ang lason sa aking dugo. Iyon ang pumatay sa kanya. Hindi siya mabubuhay sa mundong ito dahil sa kung ano ako. Ang mukha ni Elara ay nagpakita ng pagkabigla, ng pag-aalinlangan. Kaya ako lumayo. Pagpapatuloy ni Don Alejandro, may mga luhang dumadaloy na sa kanyang mga mata. Lumayo ako para hindi ka na muling masaktan, para hindi na madamay ang iyong lahi. Hindi kita iniwan, Elara. Iniligtas kita. Ang katotohanan, ang buo at masakit na katotohanan. Hindi ito kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng isang imposibleng pag-ibig, ng isang sakripisyong walang sinuman ang nakaintindi. Napasalampak sa lupa si Elara. Ang kapangyarihan sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. Ang kanyang plano ng paghihiganti na binuo niya sa loob ng 50 taon ay gumuho sa isang iglap. Itinayo pala sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Hindi bulong niya. Hindi. Ngunit ang trahedya ay hindi pa tapos. Sa pagkawala ng mahika ni Elara, ang kabaliwan ni Isabela ay tila lalong sumiklab. Sa tagi-inuwutidan sa huling pagsabog ng lakas, sumugod ito, hindi kay Kyle, kundi kay Don Alejandro, ang pinagmulan ng sumpang nagpapahirap sa kanya. Walang oras para umiwas, walang natitirang lakas. Ngunit hindi umiwas si Don Alejandro. Sa halip, sa huling sandali, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ang nagwawalang si Isabela. "Patawad, aking apo," bulong niya. Niyakap niya na ito ng mahigpit habang ang matutulis na kuko ay bumabaon sa kanyang likod. At pagkatapos, isang liwanag ang nagsimulang manggaling sa kanyang dibdib. Isang ginintuang liwanag. Sinipsip niya. Sinipsip niya ang lahat ng lason, ang lahat ng kabaliwan, ang lahat ng nabigong kapangyarihan mula kay Isabela, patungo sa kanyang sariling katawan. Ang mga itim na ugat sa balat ni Isabela ay unti-unting nawala. Lumilipat sa balat ng matanda. "Lolo!" Isang sigaw na puno ng sakit ang kumawala sa bibig ni Isabela. Ang pulang kulay sa kanyang mga mata ay napalitan ng kanyang natural na kulay tsokolate. Ang katawan ni Don Alejandro ay nagsimulang magliwanag ng todo. Ang kanyang balat ay nagkakaroon ng mga bitak na parang tuyong lupa. "Tapos na ang aking tungkulin," sabi nito. Nakatingin kay Elara, isang huling ngiti ng kapatawaran sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tumingin ito kay Kyle, isang tingin na puno ng bigat at isang huling kahilingan. "Alagaan mo sila." At sa mga huling salitang iyon, ang kanyang katawan ay sumabog. Hindi sa isang marahas na pagsabog, kundi sa isang tahimik na pagkalusaw. Naging isang ulap ng gintong alabok na dahan-dahang umakyat sa langit, na parang mga alitap-tap na umuuwi na sa kanilang tahanan. Isang malakas na puwersa ang nagpatalsik sa lahat. At pagkatapos, katahimikan, pamana ng pulang lupa. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng init. Sa halip, ang liwanag nito ay malamig at maputla, tila nahihiyang tanglawan ang mga labi ng isang gabing puno ng trahedya. Ang Hacienda de la Sombra ay tahimik, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw at pagsabog kagabi. Ang mansyon ay nakatayo, sugatan at wasak, isang monumento sa isang sumpang nagwakas sa dugo at sakripisyo. Sa gitna ng nawasak na sala, nakaupo si Isabela sa sahig,
Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatingin siya sa kawalan, sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang lolo. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Tila ang kanyang kaluluwa ay sumama sa gintong alabok na umakyat sa langit. Sa isang sulok, si Senyor Mateo ay dahan-dahang tumatayo. Tinutulungan ng mga natirang katulong na nagkaroon na ng malay. Ang kanyang braso ay nakabenda ng retasong tela. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng bagsik, kundi ng isang malalim na pagod at isang bagong responsibilidad na bumagsak sa kanyang mga balikat. Siya na ngayon ang haligi ng pamilyang ito. Nakatayo si Kael sa may pintuan, hindi alam kung ano ang gagawin. Isa siyang estranghero rito, ngunit kasabay nito, siya ay isang mahalagang bahagi ng kanilang trahedya. Ang bigat ng kasalanan ay nakadagan pa rin sa kanya. Isang krus na habang buhay niyang papasanin. Si Lola Elara. Wala na. Naglaho na siya sa gitna ng kaguluhan. Tinangay ng gabi. Iniwan ang lahat para harapin ang mga multo ng kanyang nilikha. Naglakad si Senyor Mateo palapit kay Kael. Huminto ito sa kanyang harapan. Nagkatitigan sila. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang 2 taong nakaligtas sa iisang bagyo. Wala kang kasalanan dito, binata, sabi ni Mateo. Ang boses ay pagod. Ginamit ka lang niya. Tulad ng paggamit niya sa aming lahat. Ang galit ay isang makapangyarihang lason. Walang isinagot si Kael. Anong sasabihin niya? Na kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Don Alejandro? Tumingin si Mateo kay Isabela. Kailangan na naming ayusin ang mga nasira. Tumalikod ito at nagsimulang magbigay ng utos sa mga katulong. Ang buhay kahit gaano kasakit ay kailangang magpatuloy. Alam ni Kael na wala na siyang lugar dito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Habang papalabas siya ng tarangkahan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Isabela, nakatingin pa rin sa kawalan. Isang magandang estatwang basag. Naglakad siya pabalik sa baryo. Ang mga tao ay nagsisimula ng magising. Walang kamalay-malay sa digmaan ng mga halimaw at mahika na naganap. Ilang kilometro na to, kilometro lang ang layo. Para sa kanila, isa lang itong ordinaryong umaga. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya itong bukas at walang tao. Malamig, tila nilisan na ng anumang buhay. Pumasok siya at ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan. Ang kusina kung saan inihanda ang lason. Ang baul kung saan nakatago ang mga lihim. Hindi na niya kayang manatili rito, ngunit hindi rin niya kayang umalis. Lumipas ang mga buwan. Nanatili si Kael sa baryo Pulang Lupa. Hindi niya magawang iwan ang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Siya na ang nag-aalaga sa maliit na babuyan ng kanyang lola. Naghahatid pa rin siya ng karne sa mga taga-baryo, ngunit hindi na kailanman sa asyenda. Ang Hacienda de la Sombra ay nanatiling tahimik. Minsan, nakikita niya si Senyor Mateo sa bayan, bumibili ng mga kailangan. Nagtatama ang kanilang mga mata. Isang saglit na pagkilala sa kanilang pinagsamahan at pagkatapos ay magpapatuloy na sila sa kani-kanilang landas. Hindi na niya muling nakita si Isabela. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa kadiliman. Isang kilabot ang muling gumapang sa kanyang batok. Tumingin siya sa direksyon ng tubuhan, sa dulo ng kanyang paningin. At doon, nakita niya ito. Sa gilid ng tubuhan,
sa hangganan ng mga anino, nakatayo ang isang dambuhalang asong itim. Hindi ito gumagalaw. Ang mga mata nito ay hindi pula, kundi malungkot at puno ng pagbabantay. Ang kaluluwa ni Don Alejandro, ang bagong tagapagbantay, pinapanood ang kanyang mga naiwan. Pinapanood ang baryo. Naramdaman ni Kael ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Isang luha ng pasasalamat at pagsisisi. Akmang tatayo na siya para pumasok sa loob ng isang bulong ang kanyang narinig. Isang bulong na dala ng hangin, pamilyar at nakakakilabot. Isang boses na hindi niya kailanman malilimutan. Ang boses ni Lola Elara. "Hindi pa ito tapos, Apo." Nanigas si Kael. Tumingin siya sa paligid, sa kadilimang bumabalot sa kanya. At doon niya napagtanto ang huling, nakakapangilabot na katotohanan. Ang mga halimaw ay maaaring mamatay. Ang mga sumpa ay maaaring magwakas. Ngunit ang pamana ng dugo, pag-ibig, at paghihiganti, hindi ito namamata. Nag-aabang lang ito. Nag-aabang sa dilim. At palaging nagbabalik. At dito nagtatapos ang madilim na pamana ng pulang lupa. Isang kwentong isinulat sa dugo, luha, at pag-ibig na naligaw ng landas mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa madilim at masalimuot na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Kael, Isabela at ng dalawang kaluluwang pinag-isa at pinaghiwalay ng tadhana na sina Elara at Alejandro ay isang paglalakbay din para sa akin. Naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang pighati, galit at pagsisisi. Bawat kabanata ay isang pagtuklas sa anino na nananahan hindi lang sa mga tubuhan, kundi sa loob mismo ng puso ng bawat isa sa atin. Higit sa mga aswang at mangkukulam, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halimaw ay madalas nagtatago sa ilalim ng maskara ng sakit at pagdurusa. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano ang dakilang pag-ibig, kapag nabalot ng pait, ay maaaring maging pinakamatinding lason. At sa huli, ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at ang mas mahirap, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyo? Sino ang karakter na inyong naunawaan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwentong katatakutan, ako ang inyong lingkod, na laging magpapaalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong mga aral na naghihintay na matuklasan. Paalam at maraming salamat.